Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw na tagapagsubaybay. Muli ako'y bumabalik upang ating pagpatuloy ang ating pong Lands of the Bible series. So mga kapatid, welcome kayo sa ating panibagong araw na ating pagsasaluhan at pagsasamahan sa araw na ito. At tayo po ay muling pupunta sa panibago na namang lugar na ating pupuntahan. So mga kapatid at mga kaibigan ay purihin ang Panginoon sa oras nito. Tayo po ay sumandaling manalangin sa ating panimula at tayo ay magpasalamat muli sa Panginoon. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli at pinagkalooban mo po kami ng panibagong pagkakataon na ito na magkasama-sama muli at bisitahin namin ang isa na namang lugar sa gitnang Israel at pinagkalooban kami ng pagkakataon na makapag-aral muli ng panibago na namang lugar, Panginoon, na aming pupuntahan. Panginoon, kami po'y gabayan mo muli at kami pagpalain mo sa oras nito at gabayan mo ang iyong lingkod na gagamitin at pagpalain mo po ang iyong mga anak na makikinig. Sa pangalan ni Jesus, to ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, welcome muli. So tayo ay tutungo na sa ating materyales at titignan natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon dito sa ating pupuntahan, no? At kung ano ang sinabi ng banal na kasulatan tungkol sa lugar na ito. Ayan, so mga kapatid, no, welcome sa ating Lands of the Bible series at kayo ay aking wini-welcome sa oras na ito. At titignan na natin ang ilan sa mga highlights na makikita natin at papasyalan natin ang lugar ng Jericho, mga kapatid, mga kaibigan. So itong Jericho na ito ay isang kilalang lugar sa panahon ng Lumang Tipan. So, makikita natin ang mapa sa bandang kaliwa, no? Sa Old Testament map, no? Palestine at the time of the New Testament, sa panahon ng ating Panginoong Kristo sa bandang kaliwa. Makikita nyo ang Jerusalem nasa parting southwest ng Jericho, no? At malapit ito sa Jordan River, no? At ganun din dito sa bandang kanan ay makikita natin ang mapa ng Old Testament Jericho, no? Na malapit dito sa Jerusalem, no? Mamaya aking babahagi sa inyo ang aking pagbisita dito sa Jericho noong nakaraang May, no? So nakakuha ko ng mga larawan at mga ilan sa mga remembrance at mamaya papakita ko sa inyo ang ilan sa mga batong nakuha ko, no? Papakita ko mamaya sa inyo bago tayo magtapos. At meron akong nakuhang 4 na bato na nakuha ko sa tuktok ng tinatawag nilang ancient place ng Jericho. Ito yung makikita ninyo itong larawan na ito ay ito makikita ninyo kapag kayo ay binaba ng taxi o ng bus na galing sa Jerusalem. At makikita nyo itong welcoming um, site na ito na nagsasabi na ito yung Elisha Spring Fountain kung tawagin dito sa Jericho. The oldest city in the world, of the world. Jericho. Okay? So yan ang makikita ninyo. So mamaya meron akong larawan na kinunan nitong aktual na lugar na ito. Mapakita ko mamaya sa inyo, loloobin ng Panginoon mamaya, pagkatapos na ating may bahagi ang ilang kwento ng lugar ng Jericho. So nakikita ninyo, merong 2 klase ng Jericho. Yung una ay yung nasa itaas ng New Old Testament Jericho, yung unang green sa taas, at yung pangalawa naman nasa ilalim sa panahon ng ating Panginoong Kristo, no? So dalawang dalawang lugar 'yan. Then ang Jericho ay binanggit ng ilang beses sa banal na kasulatan at kabilang ang mga aklat ni Joshua at ang Bagong Tipan, no? Makikita yan sa story ni Zacchaeus, no? Sa istorya ni Joshua, no? So maraming mga kwento diyan. Sa Joshua chapter 6 ay makikita niyo doon na sinalakay ng mga Israelita sa pangungunan ni Joshua ang Jericho pagkatapos tumawid sa ilog ng Jordan. At bumaksak ito ang mga pader niya ng lungsod matapos magmarcha ang mga Israelita sa palibot ng lungsod sa loob ng 7 araw. Ito nga, ano? ah, itong aking ram's horn nito, yeah. Ito ang ginamit ng mga Israelites na inutos sa kanila ng Diyos na hihipan ang trumpets, ang ram's horn. Ito yung ram's horn yan. Noong nakaraan na aking hinipan ito, hindi ko narinig yung sound eh. Pero susubukan ko uling hipan ngayon.
kung itatabi ko dito sa microphone para marinig ninyo yung sound niya. Kasi maganda kung marinig ninyo yung sound eh. Kasi napatunog ko nga siya noon. Kaya lang hindi nakuha at hindi narinig ng microphone eh. Hindi rin yun narinig, sayang din eh. Kaya gagawin ko mga kaya ko na ipaparinig sa inyo yung sign at pipilitin kong mapalabas yung tunog niya para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung tunog ng Rams horn na ito. Ano? Nakaka-interest eh, no? Kasi mahirap siyang hipan eh. Kung hindi kayo marunong maghihip, talagang mahirap talaga. So, kailangan aralin, ano? So, subukan ko mga kapatid, sana makuha ko. You know? Excuse me. Mahirap siyang hipan mga kapatid, ano? Kailangan gumamit ka ng ano talaga ito, ng skill. Yun eh. Masakit sa lalamunan. I hope nakita niyo yung ano, narinig niyo yung, excuse me, dali lang. Excuse me. Excuse me. Excuse me. So, ito yung ano, problema kapag ka inihipan niyo yung ano niya kasi kailangan ay malakas yung diaphragm ninyo para pag hinipan ninyo ay malalabas yung kanyang tunay na ano na tunog no. So medyo maano na yung lalamunan ko, medyo makati na kaya hindi ko mahipan ng husto eh. Pero kapag ka maganda yung lalamunan ko, eh talaga na ano ko yan, napapatunog ko yan eh, no? So ngayon eh, hindi ko alam kung narinig ninyo yung tunog eh, no? Sana narinig nyo siya eh. No? Yan, sana marinig ninyo. Ngayon mga kapatid, no? Tingnan natin. Nung sinalakay ng mga Israelita ang walls ng Jericho ay maaring ganyan ang tunog ng mga ram's horn na dala nila, no? So itong ram's horn ito ay nabili ko to sa Jerusalem, no? Way back 2018 pa ito eh, nung nabili ko ito. 2018 pa ito. Ito yung sungay ng lalaking tupa na mayroong sungay. Yung ram, you know? Isang uri ng species ng mga tupa na may sungay, no? So ito yung nakakonekta sa noo ng tupa ng ram at ito yung pinakatulis niya, tusok niya, no? So ginawa ay nilagari yung ano, parte dito sa noo ng ram at pinutol yung pinakadulo ng ano ng sungay. Kaya ang tendency yung sungay niya ay kung hahawakan mo, ganito na mangyayari niyan. Ganito ang forma ng pag-ihip niya, no? Ganyan, no? Yan, medyo nahipa natin ng konti. So ang hirap minsan, ah, kailangan maraming practice no para mahihipan mo siya ng gusto. So ganyan, ang lungsod na ito nung bumagsak ay ginamit ng mga Israelita itong ram's horn, pinatunog nila ayon sa inutos ng Diyos sa kanila na habang papasok sila sa sa lungsod ng Jericho, doon sa walls of Jericho, ay pinalibutan nila no sa loob ng 7 araw, no? Walang tigil. Nagmarcha sila, pinalibutan ang lungsod ng 7 araw. Dinala ng mga Israelita yung Ark of the Covenant, yung kabanantipan at yung mga priest, yung mga saserdote, yung mga Levites ay humihip ng mga trompeta sa ika-7 araw, no? Sa seventh day ay hinipan nila ang trumpet o ang ram's horn na dala nila. At dahil doon, ano nangyari? Ay
sinira ng mga anghel ng Panginoon o ng Panginoong Diyos ang walls ng Jericho. Yung excuse me, yung pagbagsak ng mga walls ay hindi palabas, kung hindi papasok sa loob, no? Papasok ganun. Kaya nung dumating yung mga Israelites ay tinapakan nila yung mga yung mga walls na semento na paloob, no, hindi palabas. Kasi kung palabas ay matatabunan yung mga Israelita kaya ang pagkawasak sa walls ay paloob, pag ganun, imbis na palabas, kundi palabas, paloob pag ganun. So, nung panahon ng ating Panginoong Kristo ay pinagaling ng ating Panginoong Kristo ang isang lalaking bulag dito malapit sa pintuan ng Jericho, no? So, yan ang isa sa mga natala. Sa panahon ni Herod the Great, ay nagtatag si Herodes ng isang tirahan na kanyang palasyo dito sa Jericho pagpanahon ng taglamig at namatay siya doon noong 4 BC, no, noong panahon na ang Panginoong Kristo ay sinilang, no, sa panahong ito. Kaya ang Panginoong Kristo ay isinilang sa mga panahong ito nung namatay si Herodes ng mga 4 BC, no. Maaaring isinilang ang Panginoon mga around mga 5, 4, yan ang usually na ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. Kasi ang pagbilang ng panahon ay paurong, no? From halimbawa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pagkatapos nung 1 ay 0, maari. Then pagkatapos ng 1 ay 2, no? 3, 4, 5, 6, no? So ganun ang pagkabilang na. Kaya tayo ay nasa forward na, nasa Anno Domini na. Ibig sabihin niyan ay Year of the Lord, So yung BCE wala na, tapos na 'yon. Lumang pagbilang ng panahon 'yon. So ang mga pader ng Jericho ay ang siyang unang lunsod sa daan patungo sa lupang pangako na galing sa Jordan side, na kailangang sakupin ng mga Israelita sa utos ng Diyos sa kanila. At ang mga pader ng Jericho ay tinuturing na isang military outpost na imposibleng makapasok o umakyat ang sino pa man diyan sapagkat mataas, no, nakukutaan. So gayunpaman naniniwala ang ilang mga scholars ng Biblia na ang kwento ng pagbagsak ng Jericho ay batay sa nasyonalistang propaganda mula sa mga sumusunod na hari ng Huda. Na ang iba ay naniniwala na ang isang lindol ay naging sanhi ng pagbagsak ng mga pader sa halip na interbensyon ng Diyos. So yan naman 'di ba? May kinalalaman ng Diyos sa mga ganyan, sa mga lindol, sa mga sakuna, no? Nagpapadala ang Diyos ng mga ganyan. Kasi may sinasabi sa nung ang Panginoon ay nabuhay na maguli, 'di ba natatandaan niyo 'yan. May bumabang anghel para magbukas ng bato na hinarang sa libingan ng Panginoon, 'di ba? 'Di ba sa Garden Tomb. So, ang wika ng Gospels ay may bumabang anghel at ang nangyari, yung anghel ay siyang mag-uusog ng bato para bumukas yung pinto ng libingan ng Panginoon, 'di ba? So, anong nangyari, naramdaman ng mga Roman guards na nagkaroon ng lindol, no? Lumindol kasi ang lindol at saka ang anghel may koneksyon. Kaya kaya kapag ka ang anghel ay lumalapag sa lupa ay nagkakaroon ng lindol kasi nga dumating ang anghel. Depende 'yon. Hindi naman lahat sa lahat ng pagkakataon na kapag bumaba ang anghel ay nagkakalindol, hindi ganoon. Kasi noong bumaba yung anghel kay Mary, 'di ba? Si Angel Gabriel, hindi naman nagkalindol 'di ba? Nung nakipag-usap ang isang anghel kay Gideon, hindi naman lumindol, 'di ba? Pero yung pagbaba ng anghel nung binuksan ng anghel yung pinto ng kanyang libingan, binanggit sa gospel na nagkaroon ng lindol. Kaya yung mga Roman guards ay nabuwal, natumba, no? So hindi lahat ng pagkakataon ganun Depende sa sitwasyon kung ano yung role ng mga angels, kung magkakaroon ng lindol o wala, no? Hindi sa lahat ng panahon may lindol kapag bumababa ang mga anghel, no? Depende 'yan sa sitwasyon ng pagkakataon. So ano ang Jericho sa panahon ng Biblia? Ayon sa panahon ng Biblia noong mga 1,400 before the birth of Christ, ang Jericho ay isang unang lungsod na sinalakay ng mga Israelita na galing sa Jordan side. Pagkatapos nilang tumawid sa ilog Jordan at pumasok sa lupang pangako na itong ang Kanaan.
na ang pader ng Jericho ay nawasak ng mga Israelita at lumibot sila dito sa loob ng 7 araw. Dala ang kaban ng tipan o ang Ark of the Covenant. So ano ang tawag sa Jericho ngayon, sa panahon natin ngayon? Nung ako ay nasa Damascus Gate, no? Kasi maraming ano eh, walong gate 'yan eh sa panahon natin ngayon eh. So ang bawat gate ay may kanya-kanyang station. Kapag binababanggit ang Damascus Gate, ito ay gate ng mga Muslim, ng mga Muslim gate 'yan eh. Ah, itong itong gate na ito, you know, ay dito ako sumakay ng taxi, no? Patungo ng Jericho, sa harapan niya ng gate na 'yan, no? At noong kausapin ko yung driver, ang sabi ko sa kanya, isang Arab 'yan eh. Sabi ko sa kanya, "Puwede mo ba akong dalhin sa Jericho?" "Oh, tell Sultan." Sabi niya gano'n. Sabi ko, "No, no, no, Jericho." Sabi ko. "Yeah, yeah, it's tell Ustan, Sultan." Sabi niya. Yun pala ang tawag kasi Arabic yun, eh. Kasi ang Jericho kasi sakop ng Palestinian Authority, 'no? West Bank yan, eh. Ang ang mga kasamang lungsod diyan ang, Bethlehem, ah, ang Jericho, yung ano, yung Nablus, you know? Yan ang mga nasa loob ng West Bank o ng Palestinian territory. Kaya kasama ang Jericho diyan. Kaya kaya walang walang bus na pumapasok diyan sa loob dahil yan ay Palestinian Authority at, puwede kang pumasok diyan taxi. So, ang ginawa ko nag-hire ako ng taxi para pumasok diyan sa loob ng Jericho at kinontrata ko na lang yung Arab trucks. Okey naman, mabait naman yung Arab trucks driver kasi ang usapan namin, sabi ko sa kanya, "Magkano ang babayaran ko, papunta doon tsaka pabalik?" Sabi niya, "Ang charge namin ay 100 shekels ang papunta doon at pabalik 100 shekels. Kung kokontratahin mo ako pabalik, hihintayin kita. Pero, bigyan kita ng 1 oras na maglalakad doon para makita mo at makuha mo ng mga larawan, pictures at saka video kung gusto mo. Then sa loob ng 1 oras, ihahatid na uli kita sa Jerusalem," sabi niya. At, may extrang $100, 100 shekels para dun sa paghihintay ko sa'yo, sabi niya. Okey. So, okey na rin, 'no, 300 shekels. Usually, kung one way lang, 100 shekels lang ang babayaran mo sa taxi. Kasi ang problema 'pag one way lang, wala ka ng ano, transportation kung wala kang sasakyan. So, maghahanap ka ng taxi dun, eh, mahirap ang taxi dun. Walang taxing nag-i-standby dun sa lugar na ano, na archaeological site, walang taxi doon. Kaya kailangan talaga meron kayong, bus tour or na-hired na sasakyan o kaya taxi. So, talagang magbabayad ka talaga sa serbisyo, 'no. So, ganyan ang ginawa ko para makarating ako dito. Kamunti pa nga akong hindi makarating dito sa Jericho, eh. Kasi, 2 araw akong nag-try, hinanap ko yung mga bus na puwedeng pumunta doon, kahit man lang doon sa hangganan at sasakay na lang ako ng taxi papunta doon sa hangganan hanggang sa papasok sa loob ng Jericho. Hindi nag-workout, nahirapan ako na hanapin yung mga ruta ng mga bus doon sa harapan ng ano, ng gate na iyon, ng, Muslim gate kung tawagin, 'no? At, ito nga nangyari nung ako'y nandun na ay, ang tawag diyan ay Tel Sultan na patunay na yan ay nasa Jericho na kayo na hindi ang makasaysayang lugar ng Biblia kundi ang makasaysayang lugar na kilala ngayon bilang Sultan o bundok ng Sultan, 'no, itong Jericho. Na matatagpuan sa modernong panahon ng West Bank sa panahon natin. Hindi lamang ang pinakalumang pader ng lungsod na kilala sa atin, ang ika-9 na milenyo na lugar na ito ay sa karamihan ng mga pagtatantya o calculation ay mga pinakalumang lungsod sa ganap na ito, na stop na ito, na pinupuntahan ng mga tao. Kasi yung mga iba pang mga ancient na location sa Jericho, wala na, natabunan na ng lupa yon, 'no? Hindi na yun gaanong nakita, 'no, o nahukay.
Kaya yung mga modernong pagkahukay, ayun na lang ang kanilang binigyan ng importansya, na bahagi ng mga lumang sinaunang, lugar ng Jericho sa Lumang Tipan. Bakit ang Jericho ay winasak ni Joshua sa utos ng Panginoong Diyos? Dahil matapos tumawid ang mga Israelita sa pagitan sa lugar ng Ilog Jordan, tinawid nila patungo sa lupang pangako na ito ngang Kanaan, ay inutusan sila ng Panginoong Diyos na wasakin ang lungsod na ito ng Jericho at lahat ng mga naroroon. Isang Israelita na nangangalang Akan ang kumuha ng mga bagay mula sa Jericho na ipinagbabawal. So, meron ding silang mga kasama na mga sibilyan na kasama ng mga sundalo, mga Israelita na pumasok dito sa Jericho. Kaya itong si Akan ay nagka-interes sa mga pag-aari na nakita nila sa loob ng Jericho at ano, kinuha niya, no? At inilagay niya sa kanilang tent at humukay sa lupa at nilagay doon. Kaya naman nagkaroon ng problema si Joshua, yung pagka nagkakaroon ng digmaan, namamatay yung kanilang mga sundalo. Kasi nga, merong kasalanang ginawa ang isa sa kanila, kaya nagkaroon ng palabunutan para malaman kung sino ang gumawa ng kasalanan na iyon na hindi alam ni Joshua. Kaya nung nagkapalabunutan sila, yun, nabunot nila ang pangalan ni Akan at siya nga ang nakakuha ng mga mga mahalagang bagay, no? Mga expensive mga items na nanggaling sa Jericho. Na ipinagbaba kasi consider na ano yun, marumi at saka ano, lahat ng mga bagay na iniutos ng Diyos na wasakin, sunugin ay walang kayong dadalhin diyan, no? Wala kayong dadalhin. Kaya merong mga tao na hindi sinunod ang utos ng Diyos kaya naging mitsa ng buhay nila yon, no? At hindi tino-tolerate ng Diyos yung 'pag inutos niya dapat sundin ng tao, no? So ano ang kahulugan sa likod ng Jericho? Ang pangalan ng Jericho sa modernong Hebreo ito ay kung tawagin na Jericho, ay karaniwang inakalang nagmula sa salitang Canaanite na o mabango, oh, yung good aroma kung tawagin. Ngunit pinaniniwalaan ng ibang mga theory na nagmula ito sa salitang Canaanite na Yara, na ibig sabihin ay buwan o yung moon, na ang pangalang buwan ng Diyos na si Yarik ay kung kanino ang lungsod ay isang maagang sentro ng pagsamba sa buwan. Kaya sinasamba ng mga Kananaita yung buwan, you know? Hindi lang naman mga mga native na mga tao ang gumagawa niyan, kundi gano'n din ang mga Kananaita din. Sinasamba rin nila ang buwan, ang araw, ang bituin, you know? Yan, sinasamba nila yan. Sila Repa, sila ano, iba, ang daming mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan na ipinangalan sa mga bituin, sa mga buwan, you know? Yan. Ano ang special sa Jericho, sa lugar nito? Kaya nga ito nga ay sa panahon ng ating Panginoong Kristo, ito ay binansagan na City of Palms, di ba? Kilala sa Biblia bilang lungsod ng mga puno ng palma. Ayan. Na yung palaspas. Ayan. So ang Jericho ay tanyag sa mga pader nito na 13 talampakan ng taas, 13 feet, no? Na may mga tore ng bantay na may taas na 28 feet ang taas, no? At ang unang paggamit ng pader ay para sa pagtatanggol ng militar sa kasaysayan, no? Pinoprotektahan din ito ng mga pader ng supply ng tubig sa lungsod at ang lungsod ay kilala rin bilang mga bukal nito, no? Merong mga springs sa loob, no? Kaya yung larawan kanina na nakita natin ay merong spring, no? Kung tawagin ay Spring of Elisha, you know? Elisha's Spring, you know? So, bakit isinumpa ng Diyos ang lugar ng Jericho, no? Sa Lumang Tipan. Ang sumpa na ito ay binibigkas sa halip laban sa muling pagtatayo ng mga pader at pintuan nito. Nagutos ang Panginoon Diyos na walang sinumang tao ang pwedeng mag-rebuild ng Jericho. Kapag ito ay muling itatayo, mamamatay ang sinuman na magtatayo niyan. 'Di ba? Merong binanggit sa story sa Bible na sa Lumang Tipan na merong isang tao na gustong muling tayo ang original na Jericho pero namatay yung anak niya, no? Bilang resulta doon sa kanyang ginawa, eh. Kaya ang nangyari ay hindi ito tinirhan yung original na ano. Kaya itong nakita nating picture doon sa una kanina, yung original ng Jericho Old Testament ay hindi na yun talagang tinirhan ng tao. Yung New Jericho na sa panahon ng ating Panginoong Kristo, yun ay New Testament Jericho yun.
Hindi yun Old Testament Jericho. Kaya dalawa ang Jericho. Isang Old Testament Jericho at saka New Testament Jericho. Kaya yung ipapakita ko sa inyong larawan mamaya, yun na yung New Testament Jericho, yung panahon ng ating Panginoong Kristo. Hindi yung Jericho na original sa panahon ni Joshua. Kasi yun, hindi na yun malaman kung nasaan na yun, no? Yun ay tinabunan na ng lupa, no? Kaya yung nakita ko at kinunan ko na larawan, yun na yung Jericho ng panahon ng ating Panginoong Kristo, no? Mamaya pakita ko sa inyo yung mga larawan na nakuha ko diyan na dahil ang panganib ay magresulta sa Israel mula sa posibilidad na ito ay mahawakan ng mga kaaway. Kung sakali mang ito ay na ang sumpa na ito ay binibigkas sa halip laban sa muling pagtatayo ng mga pader at pintuan nito dahil sa ang panganib ay magresulta sa Israel mula sa posibilidad na ito ay mahawakan ng kanyang mga kaaway. Kaya yan ang dahilan siguro kung bakit sinumpa ng Diyos ang lungsod ng Jericho, no? Kasi fortified city yan, advantage city, kaya ang sino mang magtatayo ng puwersa diyan, ng militar o ng base ay talaga namang mahirap wasakin, no? At ang Diyos pa nga ang nag-intervention diyan para mawasak yan, yung mga pader ng Jericho. Eh, hindi kakayanin ng ordinaryong tao ang pagkawasak diyan. Bakit tinawag na sinumpang lungsod ang Jericho sa panahon ng Lumang Tipan? Isinumpa ng Diyos ang Jericho dahil sa ito sa mga unang napadiran ng lungsod sa daigdig, no? The ancient city of Jericho, na ang masasamang tao mula sa lungsod na ito ay sumasalakay sa mga karatig na lugar upang manloob, manira, pumatay. Pagkatapos ay babalik sila sa isang hindi maarok o nakukutaang lungsod. It's unfair. Sa mga taong gumagawa ng kasamaan tapos papasok sa isang lungsod na 45 na hindi kayang pasukin ng ninuman. O, ang ganung ginawa ng Diyos, wasakin, no? Para hindi na muling tirhan ng tao, di ba? It's unfair eh. Masasama na nga ang ginawa nila tapos hindi pa sila masakop. Parang yung Troy, yung kwento ng Troy, di ba? Yung ipinasok yung malaking kahoy na kabayo, yung Trojan horse. Hindi alam ng mga taga-Troy na nandoon sa loob yung mga Greek warriors sa loob ng wooden horse eh. No? Kala nila it's an offering from their gods, no? Na kaya nila nilagay sa loob. Hindi nila alam nandun pala sa loob. Isa lang taktika yun ng giyera eh, ng Trojan War eh. Kaya nung ipinasok na nila yung kabayong kahoy sa loob, tamang-tama lang doon sa gate ng Troy eh, no? Kasi nga hindi kayang pasukin yung Troy dahil napapalibutan ng matataas na pader eh, no? So, yung Troy na yun eh, sa panahon natin ngayon, ito yung napuntahan ni Apostol Pablo na ang pangalan ay Troas, no? Yan ang Troy, no? Medyo malapit doon sa lugar na yan, you know, yung Troas kung tawagin. Bago siya nagpunta ng Greece, no? Doon muna siya nagpunta sa Troas, which is the closest venue of Troy, the city of Troy. Yan. Kaya yan ang istorya niyan. So, sa panahon natin ngayon ay may nakatira ba sa Jericho ngayon? Ang Jericho ay isang bayan na may mahigit na 20,000 mga taong naninirahan. Usually mga Arab, mga Palestinian ngayon sa panahon natin na matatagpuan sa Palestinian West Bank. Sa isang kasaysayan na umabot ng halos 12,000 na tao, na taon, 12,000 years. Ang Jericho ay sumasakop sa isang napakahalagang lugar sa kasaysayan ng tao, no? Isa sa pinakamatandang siyudad sa daigdig, no? Bakit 7 beses nalilibot ni Joshua ang Jericho? Bakit 7? Sinabi ng Diyos sa mga Israelita na maglakad sa palibot ng mga pader sa loob ng sa nang Jericho sa loob ng 7 araw na pinamumunuan ng 7 saserdote ng mga Levita, no? Excuse me. Sa ikapitong araw, 7 ulit silang magmamartsa at pumalibot sa loob sa labas ng pader. At nangako nga ang Diyos na sa pagkatapos ng kanilang mga ikapitong paglibot sa palibot ng Jericho sa ikapitong araw ay babagsak ang mga pader, no? Yan ang pinangako ng Diyos sa kanila na mangyayari, no? So ang Jericho ba ay isang masamang lungsod? Well, nabanggit nga natin kanina, ang Jericho ay isang siyudad na katulad ng Las Vegas sa panahon natin ngayon, no? Kilalang mundo noong panahon ni Rahab na isang prostitute na na naligtas sa magitan ng pagtatago niya sa dalawang espiya o tiktik ng mga Israelita. Si Joshua at saka si Caleb, no? Si Joshua ang nag-utos
sa dalawang tiktik na ito, sapagkat nung mga panahon yan, sila Joshua at sila Caleb na ay hindi na sila pwedeng magtiktik eh. Sila yung inutusan ni Moises na magtiktik sa lupang pangako. Silang dalawa ni Caleb at saka ni Joshua, pati yung 10 mga espiya. Pero nangamatay na yung 10 sa disyerto. Kaya ang natira na lamang si Joshua at saka si Caleb na lang ang natira. Kaya nung nandun na sila sa sa harapan ng Jericho, ay nagsugo si Joshua ng dalawang espiya. Dalawa ng dalawa yan eh. At hindi naman pinangalanan eh kung anong pangalan ng dalawang espiya eh, kundi sinabi lang dalawa lang, dalawang espiya, dalawang Israelita. So yung mga kasamaan ng mga naninirahan doon sa lungsod eh, tulad na inilagay ng Diyos ang buong lungsod sa ilalim ng kanyang pagpaparusas na pagbabawal na wasakin ang buong lungsod nito. Dahil alam nga ni Rahab na wawasakin ng Diyos ng Israel ang lungsod nito, kaya naman ano siya, natakot siya, ayaw niyang mamatay eh. Kaya sabi niya, yayakapin ko ang Diyos ng Israel at ililigtas niya ang dalawang espiya. At ang wika naman ni Rahab, "Wag mo naman ninyo kaming kalilimutan, no? Pagka dumating yung panahon na 'yan." Yung ang ginawa nung dalawang espiya, sabi niya ay, "Sige, maglabas ka ng kulay pula na tali or burgundy or kulay na gano'n para kapag nakita namin at 'yan ay palatandaan na diyan ka nakatira, diyan." Kasi yung bahay niya ay nakadikit doon sa pader ng Jericho, 'no? Kaya madali nilang malaman, 'no? Kaya ang ginawa ng Diyos, hindi niya winasak ang bahay ni Rahab, pati ng kanyang pamilya. Kaya ang kagandahan, si Rahab ay naging ninuno ng ating Panginoong Kristo dahil napangasawa ni Rahab nung siya ay naging kasama na ng mga Israelita papasok sa lupang pangako, ay napangasawa niya si Salmon from the tribe of Judah, no? Pagkatapos ay nagkaanak si Rahab at saka si Salmon, ito nga ay na naging asawa ni Ruth, no? Si Boaz ang naging asawa niya, si Boaz. So, kita ninyo yung sitwasyon, ano? Kananaita si Rahab at Hudyo naman ang kanyang asawa. At Boaz naman ay half Canaanite at saka half Israeli or Jew, you know. Tapos napangasawa naman ni Boaz si Ruth na purong Moabita. Kita ninyo? Kaya ang nangyari, ang present na lang ni Boaz ay sabihin na nating nung napangasawa niya si Ruth ay nung maging anak niya si Obed, 'di ba? Si Obed ay parang 25% na lang na na Jew, na Israeli, 25% kung di nagkakamali, no? At dahil nga ang kanyang ina ay isang Moabita at ang kanyang lola ay isang Kananita, 'di ba? Parang parang half na lang eh, less than half ang natirang lahi na dugo ng isang Hudyo o isang Israelita sa katauhan ni Obed. Tapos hindi binanggit kung sino na pangasawa ni Obed, maaring purong Israelita uli, no? So bumalik na uli yung dugo ng purong Israelita, pero may dugo silang Kananaita at saka Moabita, no? Ang ating Panginoong Kristo. Kaya nung si Obed ay nakapag-asawa, ang kanyang naging anak ay si Jesse na ama ni King David, sapagkat si Jesse ay maraming anak na lalaki, no? At si King David ang siyang bunso na anak niya, no? At dahil nga doon, sinabi nga sa Ebanghelyo na ang ating Panginoong Kristo ay nagmula sa lahi ni King David, no? Kaya ang ating Panginoong Kristo ay hindi purong Hudyo, kung hindi may lahi siyang Kananaita at saka may lahi siyang Moabita, no? So yan, kaya ang Panginoong Kristo ay Panginoon ng lahat ng mga lahi, no? Siya ang Panginoon ng mundo, ng sanlibutan, 'di ba? Hindi lang siya Panginoon ng Israel o ng mga Israelita, kundi Panginoon siya ng lahat ng lahi sa daigdig, sumisimbolo sa mga hintil na siya ay Panginoon din ng mga hintil, 'di ba? 'Di ba? Praise the Lord. Amen for that, 'di ba? So, may Jericho ba noong um, panahon ng ating Panginoong Kristo? Yes, binanggit, 'di ba? Nung Panginoong Kristo ay pumunta sa Jericho, 'di ba? Na merong si Zacchaeus na maliit na tao, 'di ba? Umakyat sa puno ng sycamore at 'di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, "Bumaba ka diyan, Zacchaeo, dahil tutuloy ako sa tahanan mo," 'di ba? Ang ganda, 'di ba? Sa Jericho.
Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay isang mahalagang lugar, no? Itong Jericho na nagbubunga ng malaking kita sa maharlikang pamilya, mayayamang mga Israelita ang naninirahan dito nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Yamang ang daan mula sa mga tawiran ng Jordan patungo sa Jerusalem ay dumadaan dito sa Jericho. Ito ay naging isang hintong lugar para sa mga taga-Galilea ng mga peregrino, yung mga na pupunta sa templo para sumamba sa Diyos patungo sa Jerusalem, galing sa Galilee sa north, na dumaan sa timog sa magitan ng mga ng Perea sa parte ng Jordan, no? Jordan side sa east, upang maiwasan ang karumihan sa magitan ng pakipag-ugnayan sa mga Samaritano. So yung mga kapatid, no? Kaya 'di ba, natatandaan yung kwento ng Panginoon, yung The Good Samaritan, 'di ba? Sa Jericho nangyari 'yan, no? Yung pasigsag na daan. Yan, nakita ko 'yan, yung pasigsag na daan na 'yan nung ako'y nasa highway na, no? Nakita ko yung mga pasigsag na ganyan. Maaring yan yung tinutukoy sa Gospels, yung mga pasigsag na yan. Talaga makikita mo yung sinasabi nga na talagang prone sa disgrasya at saka sa ambush ng mga masasamang tao. Kasi pag dumaan ka talaga doon sa lugar na yon, ay walang tutulong sa iyo. Wala na, dead end na yan. Kasi paano yan eh? Pasigsag yan, no? Kaya yan ang isa sa mga description ng land, no, ng Jericho. Dahil nanggagaling ang mga tao diyan from Jerusalem, pupunta sila sa Jericho, tapos Jericho babalik sa Jerusalem. Hindi pwedeng dadaan sila doon sa kung tawagin niyan snake path, daanan ng ahas kasi pag ganun eh. Parang Baguio yan eh, yung Cannon Road, ganyan yan. Paano? Parang bitukang manok kung tawagin nila yan, ganyan ang daan diyan. So ano ang moral na kwento ng Jericho? Hara Harapin ang iyong pinakamalaking mga sagabal sa amagitan ng pagsunod. Yun pala ang aral diyan, moral. Harapin mo ang mga challenges ng buhay. Dahil nga doon sa um, um, parang umaalon na ahas na daan, no? Mapanganib na daanan. So, harapin mo, ang mga pagsubok na ito. At tila ang kamangmangan kay Joshua ay nagdulot ng malaking tagumpay, no? Sa madaling salita, alamin ang sinasabi ng Diyos. Kung mahirap sakupin, mahirap pasukin, excuse me, ay magtiwala sa Diyos at sundin kung anong sinasabi niya. At ang mga tagumpay sa Jericho ay mapapanalo lamang kapag tayo ay tapat sa Diyos at sa kanyang mga salita, di ba? Kaya si Joshua, kilala niya ang Diyos dahil, di ba, isa sa dalawang espiya na, di ba, positive. Kaya naman pinagpala siya ng Diyos, di ba? Kaya ganun din si Caleb eh. Si Caleb matapang din yan. Ay, di ba, nung sila'y nasa promised land na, ang kwento kay Caleb eh, one day nagpunta si Caleb kay Joshua. No, sabi ni Caleb kay Joshua, Joshua, matagal na tayong magkasama, matanda na tayo, sabi ni Caleb sa kanya. May edad na tayo, no? Siguro over 100 years na silang nabubuhay. Sabi ni Caleb, mahiling sana ako sa iyo ng isang bagay, sabi sana ako ipagbigyan mo, sabi. Kasi yung ibinigay mo sa aming mana ay walang spring, walang tubig, sabi niya ganoon. Sana bigyan mo kami ng isang lugar na mapapagkunan namin ng spring, ng tubig. Ang sabi naman ni Joshua, meron, sabi niya, kaya lang may mga naninirahang mga giants doon. Kung mapapalayas nyo sila at masasakop ninyo ang lugar na iyon, ay aariin ninyong teritoryo ninyo at magiging tahanan at magiging lupang inyong titirahan, mamanahin mo, sabing ganun ni ni Joshua kay Caleb. So, matapang si Caleb, di ba? Sundalo yan eh. Espiya yan, kasama yan ni Joshua. So, ang ginawa ni Caleb, pinuntahan niya yung lugar na sinasabi ni Joshua. Kinalaban niya yung isang higante doon. Natalo ni Caleb. Kaya nakuha niya yung lugar at ayun ay inokupa nila yung lugar na iyon at nagamit nila yung tubig na kailangan nila, no? Kaya ganyan, palaging ginagabayan ng Diyos ang mga mabubuting tao, no? Yan si Caleb, ginagabayan talaga ng Diyos yan. Sila Joshua, no? Kasi nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, di ba? Yung pagtawid nila sa Red Sea, yung pagtawid nila sa Jordan River, nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos, yung haliging apoy sa gabi, haliging ulap sa araw, di ba? Mga mana,
yung pagkain ng langit, yung mga karne, yung mga quail, yung mga pugo, di ba? Yung dami tubig sa desierto, di ba? Kaya sapat na malaman ni Caleb na talagang sumasa kanila ang Diyos. Magtiwala ka lamang at sumunod sa Kanya, di ba? Kaya narito ang ilan sa mga um, bakit pinawasak ng Diyos kaila Joshua ang Jericho dahil sa kasalanan. May kasalanan ang Jericho, ang lugar na ito. Kasalanan ng mga tao ang dahilan kung bakit winasak ng Diyos ang lugar na ito. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Immoral sila, no? At gumagawa ng masama sa paningin ng Diyos. Kaya ang Kanaan ay nadungisan ng mga naninirahan dito. Na-defile yung land, di ba? At ang ilan sa mga kasamahan na kanilang ginawa ay nakalista sa aklat ng Leviticus chapter 18 verse 3 hanggang 27. No? Ano yan? Sinabi ni Moises sa mga Israelita yan. Yan ang dahilan kung bakit winasak ng Diyos ang syudad ng Jericho dahil sa kanilang makasalanan. Kaya sabi nga ni Moises sa mga Israelita, kung gagayahin ninyo sila, itong mga Israelitang ito, ay matutulad kayo sa kanila. Sabi ni Moises sa kanila. Kaya huwag kayong tutulad sa kanila. Huwag kayong sasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sabi niya ganun. Bakit dumaan si Jesus sa Jericho ayon sa Luke chapter 19, no? Sa kanyang ebanghelyo? Ang ating Panginoon Kristo ay pumasok at dumaan sa Jericho, di ba? Isa sang Hudyo. Dahil ang mga Hudyo ay hindi nakikisama sa mga taga Samaria, dahil sa kanila marumi ang mga taong ito, unclean people. Kaya iniiwasan nila, di ba? So ang Jericho ay isang matanda at mahalagang lungsod at habang si Jesus ay dumaan sa lungsod patungo sa Jerusalem, tila ang dahilan ay upang makipagkita siya sa taong ito nangangalang Zacchaeus, yung maliit na tao. Yun ang dahilan kung ba't siya nagpunta dito sa sa Jericho eh. Gusto niyang iligtas si Zacchaeus sa kanyang kasalanan, no? 'Di ba? Nakita naman natin ang kwento, 'di ba? Nagsisi si Zacchaeus at sinabi niya, kung ako ay nandaya sa aking kapwa ng makayatlo, ibabalik kong makasyam. Sabi niya ganoon. Sabi niya, 'di ba? Sabi nga ng Panginoon kay Zacchaeus, bu tignan ninyo, no? Ang kaharian ng langit ay nabuksan, no? Naibigay sa mga taong katulad ni Zacchaeus na may karapatang maligtas din, di ba? So yan ang dahilan kung ba't nagpunta ang Panginoon sa Jericho. Ang espiritual na kinakatawan ng Jericho ay nagpapahiwatig sa atin ng katuparan ng pangako ng Diyos sa mga Israelita na manahin ang lupain ng Kanaan, ang lupang pangako. Ang espiritual na kahulugan ng Jericho ay kadalasang binibigyang kahulugan bilang isang metapora o metaphor para sa mga personal na pakikibaka ng isang tao at mga hamon na dapat pagtagumpayan ng isang tao upang makatanggap ng mga pagpapala at makamit ang espiritual na paglago. Yan ang ibig sabihin ng espiritual na sinisimbolo ng Jericho. Ang punto ng kwento ng Jericho ay kwento ni Joshua na pinamunuan ng mga Israelit na naibagsak ang mga pader ng Jericho ay isang makapangyarihang salaysay o narrative ng Biblia na nagpapakita ng katapatan at kapangyarihan ng Diyos ng Panginoon. Ang salaysay na ito ay bahagi ng katuparan ng mas dakilang pangako na ginawa ng Diyos sa mga Israelita na sila nga ay papasok sa lupang pangako na ang tinatawag na Kanaan, no? Ano ang dahilan ng pagbagsak niya ng Jericho, no? Bumagsak ang Jericho dahil sa pananampalataya na binanggit sa aklat ng mga taga-Hebreo. Binanggit yan, no? Hebrews chapter 11 verse 30. Sa pananampalataya, no? Sabi ng manunulat ng Hebreo, na ang mga pader ng Jericho ay bumagsak dahil sa pananampalataya ng mga Israelita. Matapos silang makubkob sa loob ng 7 araw, di ba? At pananampalataya lamang ginawang guho ng mga ramparta na iyon, you know? Yung mga rampart, you know, kung tawagin. Gumuho dahil sa pananampalataya sa Diyos. So anong himala ang ginawa ni Eliseo sa Jericho? Isang propetang kapalit ni propeta Elijah. Di nagtagal nagsimulang maglingkod si Eliseo ng nakapag-iisa at gumawa ng mga himala. Simula sa paglilinis ng masasamang tubig sa Jericho, yung tubig yung mga falls na hindi magandang inumin, no? Kaya gumawa si Propeta Elisha ng paraan sa tulong ng Diyos upang ang tubig na hindi naiinom ay mainom, no? May lason yung tubig ay ginawa ng paraan ni Propeta Elisha upang ang tubig ay mainom ng mga tao. Habang papunta siya sa Bethel ay sinundan siya ng mga isang pulutong ng mga masusungit na lalaki, yung mga bully ng mga kabataang lalaki, no?
hinaharas siya, kinukutya siya, binubuli siya, at sinasabihan siya na, "Kalbo, kalbo, kalbo." Kasi si Propeta Elisha ay walang buhok, 'no? Wala siyang buhok. Kaya, inonsulto siya ng mga kabataang lalaki. Kaya anong ginawa ni Propeta Elisha? Siguro nanalangin sa Panginoon at may lumabas na dalawang bear, 'no, o oso, at sila ay pinagsasaktan ng mga oso. Nangamatay silang lahat, 'no? At, inalipusta mo ang isang propeta ng Diyos. Kaya, hindi natin puwedeng imaltrato ang mga lingkod ng Diyos, propeta ng Diyos. Kapag yan ay umiyak, kapag yan ay nanalangin, ay abangan ninyo ang ganti ng Diyos, 'di ba? Kaya kaya tayong mga lingkod ng Panginoon, mga pastor, ministro, misyonaryo, ebanghelista, mga matatanda, mga diakono, mga naglilingkod sa Panginoon sa iglesia, ay kung kayo ay mayroong suliranin, 'no? Ang Diyos lamang ang ating takbuhan, wala ng iba, 'no? At sa kanya tayo umiyak, sa kanya tayo, um, dumulog ng ating mga problema, 'no, anuman. At papakinggan tayo ng Diyos. Ako'y subok ko ang Panginoon diyan, 'no, ang Diyos sa lahat ng panahon ng buhay. Hindi ako nagmamadali sa mga sagot niya, 'no. Dumarating ang panahon na darating din 'yan, ang kasagutan na iyan sa tamang panahon, 'di ba? Lahat sabihin mo, kaya nga sabi ko nga sa mga kasama ko sa trabaho, mag-ingat kayo sa mga taong naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Kapag yan ay umiyak at pinaiyak ninyo yan at ginawan niyo ng masama yan, may ganti kayo sa Diyos. Diyos ang kaaway ninyo, hindi yan taong yan, sabi ko sa kanila. Kapag nanalangin yan, naku, mag-ingat na kayo, baka may mangyari sa inyong hindi maganda at ang Diyos ang gumagawa niyan, ano? So, kaya sabi nga ng Panginoon, ipapakita ng Diyos sa iyo, mga mata, ang kapangyarihan niya, 'no? Dahil hiningi mo sa kanya na may pananalig at pananampalataya, gagawin ng Panginoon ang lahat ng iyong inihiling sa kanya, 'di ba? So, umiiral ba ang biblical na lungsod ng Jericho, 'no? Katulad ng sinabi natin kanina, merong Old Testament Jericho, yung original na lugar ni Joshua, at yung tinatawag na Old Testament Jericho sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, 'no? So, 'yan ang kasagutan diyan. So, sa ngayon ang Jericho ay nanatiling isa sa pinakamatandang lungsod na tinatahanan ng mga tao sa buong mundo. Na yung tinitirhan natin ng mga tao ngayon na pinuntahan ko, yan yung tawag na New Testament Jericho, hindi yan yung Old Testament Jericho, right? So, ito yung ilan sa mga nakita natin na mga pictures, hindi gaano malinaw ito. Ito ay parang ano na lamang, recap or parang review na lang do'n sa nauna nating, ibinahagi, 'no. So, tutuloy natin 'yan, hindi ko na 'yan papaliwanag sa inyo, at binanggit ko na ito kanina, 'no. Ito'y para karagdagan na lamang itong, mga facts na ito na na makikita sa aerial, ano, itong Jericho na ito sa Himpapawid, 'no. So, tignan natin, ipo-forward natin ito. Kasi in the end, papakita ko sa inyo yung mga larawan para hindi natin ma-miss, 'no. Yung actual na larawan nito, nakikita niyo larawan na ito, kinunan ko ng larawan nito. May larawan yan, papakita ko sa inyo mamaya, ano. Pati yung pinakailalim kinunan ko ng larawan, 'no, yung mga malalalim na bato, 'no. So, tignan natin. So, yung mga walls na yan, kung ano nakikita niyo rito, makikita niyo yan, kinunan ko ng larawan, 'no. Yan, so yan mga ilalim na yan, 'no. So yan ang mga ilan sa mga sa mga karagdagang, kaalaman. Ito nakita ko ito, naalala ko ito, nakita ko ito doon sa pinuntahan ko. Mga imbakan ng butil ng mga pagkain, mga trigo, mga wheat, barley, So, puno ng sycamore mga kapatid, sycamore tree, 'yan. Nakunan ko ng picture 'to, mamaya papakita ko sa inyo. Ito yung pinuntahan ni, Sakeo, umakyat siya diyan sa puno ng sycamore para makita niya si Jesus na dumaan. 'Pag dumaan na si Jesus dito at nandito si Sakeo, at siguro ang ginawa ni Sakeo nung dumaan ang Panginoon dito sa daan na 'to, sabi niya, Rabbi Jesus, have mercy on me, 'no? Maawa ka sa akin." Baka gano'n siguro ang sinabi ni Zacchaeus, kaya naman naawa sa kanya ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, "Zacchaeus, bumaba ka diyan." Sabi ng Panginoon sa kanya.
Sa oras na ito itutuloy ako sa iyong tahanan. Be my guest, ano? Like that, So, yun. Tuwan-tuwa naman siguro ma-imagine niyo yung reaksyon ni Sakeo nung tinawag siya ng Panginoon sa pangalan niya. Siguro naglululundag sa tuwa si Sakeo, eh. Sabi niya, "Ako na isang maniningil ng buwis ay pinagkalooban ng Diyos, ng Panginoon na pumunta sa aking tahanan." Kaya tuwang-tuwa si Sakeo dito, 'no? Makikita ninyo ang kanyang istorya sa Luke 19 verse 1 hanggang 4, 'di ba? So, 'yan ang kwento ni Zacchaeus dito sa Jericho. Ngayon, ang kahalagahan ng Jericho kanina nabanggit na natin, so ito'y parang review na lang, 'no? Ay, ito ay parang ano lang, kaya bibigyan ko lang muna ng konting freeze dito para kung gusto ninyong basahin mamaya, 'no? At stop niyo yung video tapos basahin ninyo, 'no? Karagdagan na lang na kaalaman ito, 'no? Alright, so susunod. Ito yung pangalawang page ng, kahalagahan ng Jericho sa banal na kasulatan, 'no? Okay, nabanggit ko na yung mga ilan dito, kaya hindi ko na siya uulitin, ano? So, ang wika dito, ang Jericho ay ayon sa perspective ng Bible o yung pananaw ng Biblia, ito daw yung 10% sa Panginoon na nagbigay sa kanila ng tagumpay. Parang ano 'yan, parang ikapo sa Panginoon na ibinigay ng Israelita ang Jericho bilang ikapo sa Panginoon Diyos, 'no? Parang kanilang offering sa Diyos, 'no? Yeah, kaya ganyan ang ginawa nila, 'no? Alright, so pagkatapos nito papakita ko sa inyo yung mga larawan, 'no? Kasi marami 'yan, kung ang aking papaliwanag isa-isa 'yan, ano 'yan, kuwento 'yan, Ayan, ito na mga kapatid 'no, nagpunta ako noon nung, May 14, 2025 nung nakaraang Mayo lang 'no, araw ng Wednesday 'no, Jericho. Ngayon, stop natin ito at tutungo tayo sa lugar ng pupuntahan natin. Okey. Yung isa pala, isa. Stop. Okey, sandali lang po mga kapatid. Okey, i-exit ko lang ito. Okey, ito na yung photo niya, alright. Ito yung kapagka ito yung kuha ko sa nung ako'y nasa loob ng taxi mga kapatid, ay tinuro sa'kin nung driver na Arab driver, Arab Israeli siya, doon sa Damascus Gate 'no, Muslim quarter yun, papasok sa Muslim quarter. Sabi niya sa'kin, "Tignan mo yung mga gate na yan, yung wall, yan na yung separation ng Israel at saka ng West Bank." 'No, 'pag yung yan. 'Pag nakita mo yan, sabihin niyan ay sakop ng Palestinian yung nasa loob ng gate o ng wall, 'no? At hindi ka puwedeng pumasok diyan kasi yan, na na ano yan, na napapalibutan ng mga bakod na matataas, mataas yan. Nung ako'y nasa Bethany, dumaan ako diyan, naglakad ako diyan sa tabi ng wall na yan, Abay ang taas siguro mga nasa 15 feet 'yan, 'no? Siguro 3 tao ang taas hanggang makarating do'n sa pinakadulo, 'no? Mataas, mataas 'yan, mga over 15 feet 'yan. Kaya hindi mo kayang basta-basta maano 'yan, malampasan 'yan, 'no? Ayan, o kita ninyo 'yun, nasa highway kami, taxi, at nakita ko, pinicturan ko kaagad, 'no? 'Yan ang sakop niyan. Yung labas niyan ay Israel at yung loob niyan ay Palestine o West Bank kung tawagin. Kaya pupunta kami diyan sa loob niyan dahil nandiyan ang sakop niya ng Jericho sa loob, So titingnan natin. Ayun, Caution Road Spikes, 'no? Malawak 'yan mga kapatid, mga kaibigan, Ito na yung daanan namin. Ayun, ito yung Good Samaritan na ito na yung snake path kung tawagin, yung bitukang manok na daan, 'no? Dito nangyari yung kwento ng The Good Samaritan, itong nakalagay na sign na ito. So, nadaanan na lang namin sa highway na hindi na namin na 'to napuntahan yung aktuwal na lugar. Pero kung pupuntahan niyo 'yan, talagang bitukang manok 'yan, gano'n 'yan, ano? Hanggang sa makarating kayo doon sa hangganan, So 'yan.
Yan ang kwento ng The Good Samaritan, no? Yang lugar na iyan, makikita ninyo. Kaya kung kayo'y nagpapaliwanag at nagbabahagi ng parable ni Jesus tungkol sa Lord sa The Good Samaritan, kung hindi niyo nakita yung area, yung landscape, wala kayong idea. Ito na yung idea na pinapakita ko sa inyo. Kita ninyo yung bitukang manok na gano'n, yung daan. Ito, kita ninyo yun, no? Yung lugar na iyan. Kung kayo nandyan sa lugar na yan, ay talaga namang wala kayong makikitang green na puno, kundi talagang disyerto yan, no? Ganun-ganun yan, daan yan, ganyan. No? So, babagsak kayo kung hindi magiging bitukang manok yan. So yan mga kapatid, no? Ito na yung sign ng Jericho. Napapasok na kami sa loob ng proper town ng Jericho. Galing kami sa pinaka-highway, tapos kakaliwa na kami rito para pumasok sa loob. No? Ito yung tawag nila ngayon, no? Jericho. Jericho. Sa Arab, Arabic niya ng Vered Jericho, kung tawagin. No? Jericho. So ito na, kita niyo yung mga puno ng mga palma, no? Palm trees, no? Kaya nga binansagang the city of palms, maraming mga puno ng palma diyan sa Jericho. Yan. Papasok na sa loob na yan, papasok na kami sa loob. Ayan, ito na yung susi na simbolo ng Jericho, no? Susi yan. Ayan, ito yung sycamore tree mga kapatid. Hindi natin alam kung ito yung puno na sinasabi sa aklat ng Ebanghelyo ni Lucas tungkol sa umakyat si Sakeo sa puno ng sikamoro para hintayin ng Panginoong Kristo, di ba? So yan ang sycamore tree, no? Yan nakikita niyong larawan na iyan. At ako ay nagpakuha ng selfie dito para magkaroon ng remembrance dito sa sycamore tree dito sa Jericho, mga kapatid. Ano? Ayan, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina nang ipakita ko sa inyo yung larawan nung una bago tayo nagsimula. Ito na yung pinaka welcoming site na kinunan ko. Ako mismo ang kumuha ng larawan na yan. Ano? Yan. Itong Elisha's Fountain kung tawagin. No? Yan. Pwede maghugas ang mga bisita dyan, maghugas, magkamay. At malamig ang tubig yan. No? Spring yan eh. So yan mga kapatid, yan ang welcoming, the oldest city of the world, ang Jericho. At dito makita niyo yung background, yung sa likod niyan, yan ako umakyat, yan ang New Testament Jericho, itong lugar na ito. Yeah? Yan ang New Testament Jericho, yan. So ang ginawa ko dyan, kinausap ko yung Arab driver, sabi ko sa kanya, sige, hintayin mo ko ng isang oras, babalik ako. Diyan lang ako akin sa taas, lilibutin ko yung loob na yan. Sabi niya, sige, dito lang ako, maghintay ako sa iyo, sabi niya. So, punta ako doon sa may counter, nagbayad ako ng ticket para masok sa loob. Then, nung ako nakakuha ng ticket na, nagsimula na akong ano. Ito makikita nyo mga kapatid dito, itong cable car na ito. Ito ay patungo doon sa taas ng bundok na pinaniniwalaan ng mga taga Jericho na yon ang bundok ng temptation, o Mount of Temptation ni Jesus Christ. 'Di ba? Nalaman natin na ang Panginoon Kristo ay tinukso ni Satanas, 'di ba? At siya ay dinala dito sa ilang. Ayan, ito 'yun. Ito yung bundok ng ilang, yung kung tutusin bundok ng disyerto. Itong Jericho na ito, sa bundok, no? Sa Mount of Temptation kung tawagin. Kaya ginawa ng mga taga dito sa Jericho, gumawa sila ng cable cart at galing dito sa baba, paakyat doon sa taas ng monastery, ng kumbento at doon gumawa sila ng kumbento doon sa taas, no? At yun ang paniniwala nila na yan ang bundok ng pagkatukso sa ating Panginoong Kristo. Itong bundok na ito na nakikita ninyo. Yan ang Mount of Temptation kung tawagin, di ba? So hindi ko napuntahan yan kasi isang oras lang akong binigyan ng pagkakataon dito ng driver na ito lang lugar na ito ang aking pinuntahan, di ba? So ito yung paakyat na doon sa taas, no? So yan, no? So, habang ako'y naglalakad, kinukunan ko ng larawan ang lahat na nakikita ko. Ito, ang sabi dito, Jericho Oasis Archaeological Park, no? Yan. Ito yung ayun no, maliwanag dito yung yung Mountain of Temptation. Yan, dito. Ito ang bundok ng kung saan ang Panginoong Kristo ay tinukso ni Satanas, no? Yung bundok na yan, kulay kulay ginto, no? Ang kulay ng bundok. No? Diyan tinukso ang Panginoon ni Satanas diyan sa lugar na yan. Okay?
Ayun 'no, ayan 'no, kita niyo yung bundok na yan, kulay ginto, 'di ba? Diretso yan papunta na dun sa taas. Ayan, kita niyo yung ano, mga ano, nahukay nilang mga archaeological site ano, walang gaanong mga puno, puro bato 'no. Yan, ito yung, early Bronze Age 'no, city walls and buildings 'no, binigyan ng paliwanag, panahon ng Bronze Age pa, Bronze Age. Oh, ito na yung cable car papunta dun sa taas na monastery sa taas, sa Mountain of Temptation. Hmm. Kung ako ay matagal-tagal pa dito, kung ako ay makapag-stay dito ng 2 araw, 3 araw, ayun aakyat ako dun sa taas 'no, titignan ko yung bundok na iyon na pinagtuksuhan sa Panginoong Jesucristo 'no. Ito naman yung from Neolithic layers to early the Middle Bronze Age naman itong fortification na ito 'no, nakikita yung sign, 'yan. Mataas siya, 'no, kita niyo yung daanan 'no, sa baba, nasa taas ako nito, ayun. So, sinundan ko lang yung ano, nung ako nagpunta rito ako lang mag-isa, dahil, magtatanghaling tapat tapos nung ako'y pabalik na meron ako nakasalubong na na white lady o yung, maybe European or I don't know, isa lang siya babae. So, tapos sinundan siya ng isang lalaki, siguro mag-asawa yun. Wala, yun lang ang nasalubong ko, mag-asawa lang, ano, siguro magkasama sila. Hindi ko alam kung magkaasawa kasi hindi ko sila kinausap, eh. Maaaring magka-ano sila, magkakilala 'no. So yun lang, tapos bumalik na ako after 1 hour. So yan ang makikita ninyo dito sa New Testament Jericho 'no, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga bundok nila kulay ginto, 'no, ganyan ang kulay din ng bundok doon, walang mga puno 'no, mga kapatid. Kita niyo ang taas ng ano, yung pinakababa, yun ang, lugar ng mga tao, yung kanilang lakaran, 'di ba? Kaya mataas, mount siya, mount. Ayun, kita niyo sa taas, yung mga ano, yung mga naninirahan dun sa baba, 'no? Taas na bundok ito, Ito yung, 10,000 years of is stratification in history, 8,500 BC to 750 AD, 'no, na may mga taong naninirahan dito sa lugar na ito, 'di ba? 'Yan ang pagkahukay nila, 'no, na ano nila, tourist spot and main monuments of Tel es Sultan. Ito nga yung Jericho sa wikang, Arabic 'no. Tel es Sultan ang pangalan niyan sa Arabic. 'Yan ang New Testament Jericho mga kaibigan at mga kapatid ano, pinapakita ko sa inyo yung mga larawan na aking kinunan nung ako'y nagpunta dito ng 1 oras akong naglakad diyan 'no, nilibot ko 'yan. Ito naman ay, domestic quarter of the early Bronze Age naman itong mga lugar na ito na nakuhanan nila ng mga pottery, ng mga kung ano-anong mga gamit nung mga unang panahon, 'di ba? So, na natabunan na ng lupa 'no, yan. Ito naman ay, the Neolithic and Early Bronze layers naman, 10,000 to 2,350 BC before Christ 'no. Oh, ito yung malalim, ano, yan, yun ang mga bato na yan ano, yan. Yan ang mga makikita ninyo diyan 'pag kayo nagpunta 'no. Kung ito ay pinaninirahan pa ng mga tao nung unang panahon, makikita niyo talaga yung pinaka-design niyan, yung ayun, pinakatuktok, ng ano, ng Mount of Temptation sa taas 'no, 'yan, yang lugar na 'yan, ang bundok na iyan, kung saan ang Panginoong Jesucristo ay tinukso ni Satanas 'tong bundok na ito, 'yan. Mount of Temptation kung tawagin. Niloob ng Diyos na ako'y makarating dito noong nakaraang Mayo, bagamat
mahirap, 'no? Ito yung, taxi na kulay puti na aking inarkila, 'no? 'Yan, diyan muna nag-park at dito ako bumili ng ticket dito sa ilalim na ito. At ito yung picture na may spring, 'no, welcoming picture itong lugar na ito. Kaya dumaan kami dito, pumasok at nag-park yung taxi dito at ito yung picture na nakita ko na spring ni Elisha, 'no? Diyan bumubulwak yung tubig, 'no, yung welcoming picture. Kaya ito na yung pinaka-background na, 'no. So 'yan ang ano, lugar na napuntahan ko noong May. Ito yung, Palestinian flag, nasa bandang kanan. Ayun, ano pa yung yung cable cart sa taas. 'Yan, kung wala natin lalarawan 'yan, selfie natin, 'yan. Background niya yung taas, yung Mount of Temptation, taas. Marami 'tong kuha kong mga kaibigan na mga kapatid 'no, mga 100 mahigit itong mga pictures na ito, eh. Hindi ako nakagawa ng video dito dahil, ayaw ko ngang ma-miss yung mga lugar kaya lahat ng paligid ng bawat lugar na makikita ko kinuha ko ng larawan 'no, kaya hindi na ako gumawa ng video dito 'no. Ito yung Jericho Gate 'no, 'yan. Ito na ata, tapos na ata ako dito, nasa loob na ako ng taxi nito at, papalabas na ata kami ng gate nito ng Jericho, eh, 'no. 'Yan, ito na nga yung yung pader 'no. Ito na, nasa ano na kami, pabalik na kami ng Jerusalem neto nung driver 'no, tapos na yung isang oras ko dito, eto na. Nakita niyo yung yung path na 'yan, yung parang bitukang manok 'yan, papunta na dun sa hindi natin makitang lugar na 'yan. 'Yan, kita niyo yung daan na 'yan, 'yan. Kaya kung kayo maglalakad diyan sa panahon ng Panginoong Jesucristo, eh, talaga namang delikado, 'no? Talagang excuse me, talagang nakakatakot diyan dahil nga 'yan Jerusalem sign na papunta na sa Jerusalem ito, 'no? Kaya 'di ba nung naglalakad nga yung biktima, eh, dinaanan ng isang Levita, ng isang saserdote at ang pinakahuli nga yung Good Samaritan, 'di ba? Oh, hindi nila kadugo, maaring yung biktima ay isang Hudyo, ay, tinanggihan ng kapwa niya Hudyo or isa pang Levita na nagmamadali at ito namang Samaritano, itong Jerusalem sign niya. Papunta na kami sa Jerusalem, pabalik na. Tinulungan ng Samaritano yoong nilooban na sinaktan 'no, at dinala sa sa bahay tuluyan at binayaran niya nga yung paglalagi ng biktima doon, 'di ba? Kaya ang ano ng ang istorya ng The Good Samaritan ay sinisimbolo ng Good Samaritan ang ating Panginoong Jesucristo, 'no? Siya ang Good Samaritan, 'di ba? Siya ang tumulong doon sa biktima. So yan mga kapatid, paano na, pabalik na kami sa Jerusalem niyan at wala na kami sa Jericho. Kita niyo yung snake path niya, oh. Oh, kita niyo, iba-iba, 'di ba? Paakyat sa bundok, yan. At wala ka talagang makikitang mga tao diyan. Kung ikaw ay maglalakad diyan mag-isa at ika'y tatambangan ng mga magnanakaw, ng mga bandido, wala nang tutulong sa iyo diyan, 'no? Talagang sasaktan ka nila, kita niyo, yan, 'di ba? Maaaring yan ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang kwento na talagang delikadong lugar na nilalakaran ng mga tao from Jerusalem to Jericho, 'di ba? Walang ibang way, kundi yun dun lang, 'di ba? Ito yung daan, papuntang Jericho, Dead Sea, 'no? Punta ng south, 'no? Yan. Dito, ang sign na yan ay, kung kayo magte-take ng bus from Jerusalem Central Bus Station, dumadaan ang bus dito papunta ng Dead Sea sa Qumran at gano'n din sa Masada at saka sa, um, dito sa sa Ain Bokek
ay bababa kayo dito sa lugar na ito, papunta ng Jericho. So pag bumaba kayo dito, tapos maghahanap kayo ng taxi para magdala sa inyo sa Jericho. So ganun din, di ba? Kaya maganda magpunta sa Jericho kung meron kayong sasakyan o kaya may bus, no, tour bus. Kung katulad ko nagpunta ako sa Israel ay nag-commute lang ako, nag-bus lang ako kaya ganun ang ginagawa ko. Ngayon, unti-unti nalalaman ko kung paano mag-travel by myself, ganun. Then kung hindi ko kaya, magta-taxi na lang ako, 'di ba? So mahal siya, magastos pero walang choice. Kasi kung hindi mo susubukan, hindi mo mapupuntahan, 'di ba? So ang pera naman, madali namang kitain ng pera, 'di ba? Kaya ang alaala ay hindi kailanman mo makakalimutan pag napuntahan mo siya, pag nalakaran mo siya, habang buhay mo na siyang alaala, 'di ba? So parang nagpunta ako sa Israel, ay binili ko yung alaala, hindi yung karanasan. Yung karanasan kasama na yun dun eh. Alaala at karanasan. So kahit gumastos man ako, at least maligaya ako, no? At naranasan ko yung mga bagay na sinasabi sa banal na kasulatan, di ba? Nakita ng aking mga mata at nalakaran ko pa, di ba? Ito yung lugar naman papuntang Bethel, doon sa lugar na na natulog si Jacob, yung kanyang batong tinulugan ay siyang tuntungan ng hagdan ng langit at ang mga anghel ay baba at taas doon sa batong tinulugan ni Jacob sa Bethel, you know. Ito namang Ramala, ito yung sa parte na ng Samaria na yan, papunta na ng West Bank sa taas, no? Papunta na doon. At ito namang Geba, Benjamin, you know, yan. Papunta yan ng mga way na yan. Yan ang mga sign nila. Yan. Jerusalem, papuntang Jerusalem, Maale, Adumim, you know, yan, yung mga lugar na yan. Okay, mga kapatid, no, ito na yung pinakahangganan, no, katapusan na ito ng pictures. Ako po yung magpapasalamat na at ako yung magpapaalam na sa ating lahat. Maraming salamat at tayo po ay nakaraos ng ating pong panibagong um, ating series dito sa ating pong Lands of the Bible series. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat sa muling pagkikita. God bless and we'll see you again. Bye for now and have a great day everyone. Bye and take care.